Guys, lahat naman kasama ko dito sa bangka, first time nilang sumakay kaya kabadong kabado sila. Napagising nga ako nung linggo ng madaling araw, akala ko kung ano nang maingay dito sa labas namin kaya bumangon ako't lumabas. Yung pala nagkaya na naman po yung mga magkakapitbahay na mag-swimming. At kasama pala ako doon, hindi nila sinabi agad kaya eto hindi na ako naglamos at naligo man lang. Pinaaga daw talaga nila yung pagbibiyahe dahil ayaw nilang mainitan ng sobra dahil alas 8 pa lang daw ng umaga, sobrang init na. At eto nga yung mga paseros ko, ang kukulit nila nagsasayawan pa sila, favorite daw nila sa'yo yung selos. 6 o'clock na ng umaga nung makarating kami dito sa Olongapo City, Zambales. Kitang-kita nyo naman na puyat ng mga paseros ko. Alas 2 pa lang ata ng madaling araw, gising na mga to, excited na talagang sila mag-swimming. Time check tayo mga kababs, alas 6:30 ng umaga ay nakarating din tayo dito sa ating pupuntahan na ang El Molina Beach Resort. Tip ko lang sa inyo mga kababs, kung pupunta kayo dito kailangan yung sasakyan nyo nakakondisyon kung pupunta kayo dito sa Olongapo dahil yung daan dito pataas pababa talaga. Kung makikita yung mga kababs, napakaluwag ng parking area ng El Molina Beach Resort. Sobrang ganda pa dito ng parking area nila dahil maraming puno. Kasabay pala namin nag-swimming dito ang TBJ. Ayan sila Nung tinawag ko nga sila, hindi sila lumingon. Kamukha lang pala pag nakatalikod. Churut! Pagdating ko nga dito sa reception area, tapos na silang maglistahan kung ilang piraso kaming papasok dito sa kanilang resort. Meron pala sila ditong deposit na tinatawag. 500 pesos. Ang ibig sabihin nun, pag nahuli kang naninigarilyo sa kanilang mga cottage at mga pinagbabawal na lugar kung saan nagsisigarilyo, yung 500 pesos yun ang ibabayad mo. At dahil nauna na ako nagka-sticker sa kanila at pwede na ako pumasok, ililibot ko muna kayo dito sa El Molina Beach Resort. Handa na ba kayo? Isang mabilisang paspasan lang to, kaya manood kayo mabuti kung ano yung itsura ng El Molina Beach Resort. Eto na! Nandito na nga kami sa aming inupang cottage. Opo, cottage lang yung kinuha namin kasi maghapon lang naman kami dito, hindi kami mag-overnight. At dahil alas 7 pa lang ng umaga to, kailangan muna namin mag-almusal at magkape. Pero yung mga bata, hindi na namin mahagilap. Ang kaganda lang sa mga cottage dito, 10 seconds lang, nandito ka na sa dalampasigan ng dagat. At eto na nga yung mga kasama namin bata, ayan, naglalaro na sila dito. Tuwang-tuwa pa sila Tapos may nakita kong napakalaking barko dito. Kala ko barko na ng China to. Kala ko sinasakop na tayo ng China. Siyempre napakarami mo rin mapagpipilian na resort dito. Ayan, dikit-dikit lang ng mga resort dito. Kaya hindi ka masyadong maliligaw dito kung gusto nyo mag-inquire lahat. Meron din mga nagtitindang mangingisda dito. Tignan nyo yung pusit na nabili namin sa kanila. Ang sasarap nito. Tapos mura pa. Pag pumupunta nga kami sa mga resort, pumipili kami ng resort na may swimming pool. Kasi nga pag mainit sa dagat, dito sila nagsuswimming yung mga bata. At habang naglalunch kami dito, nagpunta dito si Lola. Tinanong ko nga si Lola kung taga saan siya. Sabi niya taga dito lang daw siya, Aita daw siya. Pero hindi lata sa itsura niyang Aita siya At dahil nga mainit na yung panahon, sabi ko kay Lola dapat nagpapahinga muna siya dahil sobrang init. Sabi niya kailangan niya magbenta. Kaya eto, bumili kami ng mga binebenta niya mga alkansyang kawayan dito sa kanya Tuwang-tuwa naman si Lola sa amin dahil naka-4 na alkansya yung binili namin sa kanya dito Pagkatapos yung 3 marites, nag-challenge sila Paunahan daw sila makapuno dito sa mga binili nilang kawayan na alkansya. Pagkatapos pinagdiskita naman ng mga bata itong mga binebenta ni ate, mga bracelet at mga laruan. Pagkatapos nga ng aming lunchtime, nag-swimming na nga kami dito. Ito lang naman yung pinunta namin dito, yung dagat, tapos hindi kami mag-swimming. Siyempre matik na yan, mas maraming pa yung picture at video kesa sa pag-swimming. At siyempre hindi na namin papalampasin ang pag-island hopping. Sa totoo lang, medyo kabado itong mga kasama ko kasi first time nilang sasakay ng bangka. Ako, medyo kabado din ako kasi puro mga majinbo itong mga kasama ko dito sa bangka. At yun na nga, pagkasakay nga namin dito mga kababs, nagbibideo na ako pero nagdarasal ako niyan kahit nagbibideo ako. Paano ba naman, mas marami pa yung mga kasama namin bata dito, syempre.
Kakabang ka rin kasi puro mga bata tong mga kasama namin, oh. Expect ko 10 minutes lang tong biyahe namin papunta dito sa island. Akala ko eto na yung pupuntahan naming island, yung castle dito sa isang isla. Hindi pala, nilampasan lang namin to. Pero dapat nandito na rin kami pupunta eh. Sayang din yung pagpipicture taking dito at video, oh. Ang ganda pa naman. Pagkatapos nga ng 20 minutos na biyahe namin, ito na yung pupuntahan naming isla. Ang tawag daw nila dito, White Sand Island. Pero yung mga puno parang na-dry na dahil sa sobrang init siguro ng panahon, no? At habang papalapit kami dun sa isla, palinaw ng palinaw tong tubig dito. Napakalinaw ng tubig nila dito sa islang to. Pagdating nga namin dito sa isla, akala namin talaga namang buhangin na puting-puti itong makikita namin, pero hindi naman pala masyadong puting-puti. Parang cream lang yung dating ng mga buhangin dito. Siyempre, we are Kapampangan. Pagdating mo doon sa lugar na pupuntahan mo, kailangan mag-picture taking muna bago maligo or kumain man lang. Kailangan picture-picture muna. Ang sabi nga ng mga ibang kasabayan naming naliligo dito, nakakatanggal daw to ng puting buhok. Ako naman tuwang-tuwa kasi nga dumandami na yung puting buhok ko. Sabi ko naman sana pati yung sa baba na puting buhok matanggal din. Churut! Ang problema nga lang pag ahon ko. Yung itim na buhok yung natatanggal, hindi yung puti. Naku! Yan guys, pakita ko sa inyo kung gaano kalinaw yung tubig nila dito sa islang to. Napakalinaw talaga, kitang-kita mo yung ilalim. Pakita ko rin sa inyo kung gaano kalayo tong islang to dun sa resort namin. Ayan. Parang ang lapit-lapit lang, no? Pag pala high tide, yung loob ng islang to punong-puno ng tubig. Pero ngayon low tide, kaya ganyan yung tubig. Napakababaw lang. Kaya kitang-kita mo itong mga batong to. Nagpunta pala ako sa kabilang side ng islang to, pero iba yung nakita ko. Parang hindi ko na tinuloy nung nakita ko to. Ayan yung dalawa doon, no? Parang may nagaganap na milagro, kaya umalis na lang ako dito. After 40 minutes namin pag-stay dito sa isla, umalis na rin kami. Kasi may extrang bayad na pag sumobra pa kami sa 40 minutes na pag-stay dito. Habang pabalik nga kami sa resort namin, nakita ko tong dalawang nagje-jetski. Payabangan sila, oh. At dahil nga napagod sila sa kakaswimming dun sa isla, itong si Juris, antok na talaga. Hindi na niya kinaya yung biyahe namin. Kaya yan, pinagising ko sa anak ko. Tuwang-tuwa naman sila nung pagtingin niya sa camera, tuwang-tuwa siya. Hindi daw siya natulog, naidlip lang daw siya. Meron din sila ditong banana boat kung gusto niyo sumakay sa kanilang banana boat. Ayan, napakaganda rin po mag-banana boat sa mga ganitong klaseng beach. Pwede rin kayo mag-arkila ng ganitong klaseng bangka, hindi ko alam ang tawag dito. Pagdating nga ng alas 5 ng hapon, nilinis na namin yung aming cottage kasi uuwi na kami. Pagod na sila. Ako magdadrive pa. Paki-follow naman po yung aking page bago natin tapusin ang bidyong to. Paki-like and share na rin. Salamat!